At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Humugis ka ng 2 tapyas na bato, na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira. At iyong ihanda sa kinaumagahan, at sumampa ka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinai, at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. At sino mang tao ay huwag sasampang kasama mo, o makikita ang sino mang tao sa buong bundok, kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na yaon." At siya'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. At bumangon si Moises na maaga sa kinaumagahan, at sumampa sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. At kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama niya roon, at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon nagdaan sa harap niya na itinanyag, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin. At nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At kanyang sinabi, "Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, O Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon, isinasamo ko sa iyo na pasagitna namin, sapagkat isang bayang may matigas na ulo, at ipatawad mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan, at ariin mo kaming iyong mana." At kanyang sinabi, "Narito, ako'y nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan, at gagawa ako ng mga kababalaghan na kailan may hindi ginawa sa buong lupa, o sa alinmang bansa, at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon, sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Tuparin mo ang mga iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. Narito, aking pinalalaya sa harap mo ang Amoreo, at ang Kananeo, at ang Heteo, at ang Pereseo, at ang Hebuseo. Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong pinaroroonan, baka maging isang silo sa gitna mo. Kundi inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi, at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Mag-ingat ka, baka ikaw ay makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain, at sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos, at magsipaghain sa kanilang mga Diyos, at ikaw ay alukin ng isa at kumain ka ng kanilang hain, at iyong papag-asawahin ang iyong mga anak na lalaki, at kanilang mga anak na babae, at ang kanilang mga anak na babae ay sumunod sa kanilang mga Diyos, at pasunurin ang inyong mga anak na sumunod sa kanilang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay iyong ipangingilin. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang lebadura, na gaya ng iniutos ko sa iyo. Sa takdang panahon, sa buwan ng Abib,
sapagkat sa buwan ng Abib ay umalis ka sa Ehipto. Yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata ay akin, at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang panganay ng baka at ng tupa. At ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusin ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin, ay iyong ngang babaliin ang kanyang leeg. Lahat ng panganay sa iyong mga anak ay iyong tutubusin, at walang lalapit sa harapan ko na walang dala. 6 na araw nagagawa ka, ngunit sa 7 araw ay magpapahinga ka. Sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. At iyong ipangingilin ang kapistahan ng mga sanglinggo, ang sa mga unang bunga ng pag-aani ng trigo, at ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon. Makaitlo nga sa 1 taon na haharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos, na Diyos ng Israel, sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo, at aking palalaparin ang iyong mga hangganan, at hindi pagnanasaan ng sino man ang iyong lupain, pagka ikaw ay pumapanhik na humarap sa Panginoong iyong Diyos, na makaitlo sa 1 taon. Huwag kang maghahandog ng dugo ng hain sa akin, nakasabay ng tinapay na may lebadura, o magtitira man ng hain sa kapistahan ng Paskwa hanggang sa kinaumagahan. Ang pinakaunang bunga ng iyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira doong kasama ng Panginoon, na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay, o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas, ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. At nangyari, nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patutuo sa kamay niya. Noong bumaba sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag, at sila'y natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moises, at si Aaron at ang lahat ng puno sa Israel ay nagbalik sa kanya, at si Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos, ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit, at kanyang ibinigay sa kanila, sa pamamagitan ng utos, ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moises, ay naglagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha. Datapwat, pagka si Moises ay pumapasok sa harap ng Panginoon upang makipagsalitaan sa kanya, ay nag-aalis siya ng lambong hanggang siya'y makalabas. At siya'y lumabas at kanyang sinalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag, at inilagay uli ni Moises ang lambong sa ibabaw ng kanyang mukha hanggang sa siya'y makapasok na nakipagsalitaan sa Diyos.